respeto sa Diyos. Palagay ko hindi dapat pinag-uusapan ng Diyos. Ang nilagay sa Biblia sa ilalim ng influensya ng Diyos. Kasi alam mo sa Biblia, ang anak ayon sa salita ng Diyos. Doon sa Kawikaan 20, versikulo, Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulot, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. yung sinasabi na ang masama pakiramdam ay iinom ng alak. Actually, yung alak na matapang, naapektuhan ng alak para wag mong maramdaman yung sakit. Kaya nga sabi ng Diyos doon sa 31:6 ng Kawikaan, Na inumin, siya na handang manaw, at ng alak ang mapanglaw na loob. pagka malapit ng mamatay, pinapabigyan ng Diyos ng alak. Doon sa panahon na, kasi nung panahon na yon, wala namang mga pain reliever noon eh. Sa panahon na alaala. Panahon ng mga Israelita, masakit halimbawa yung nararamdaman ng isang tao malapit ng mamatay. Para siya ay maginhawaan, pinapainom ng matapang na alak. Pero ang matapang na alak, hindi para sa taong malakas, malinaw ang isip, hindi para guguluhin ng alak ang isip mo. Kasi sabi sa Biblia, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo. Sabi mo, giginhawa ka na kasi yung palang alak, yan. Pero kung nag-iisip ka, yung side effect mo, unti-unti yung nakaka-addict hanggang maging lasing mo ka na. Basahin natin ang 23:31. Pagka nagbibigay ng kanyang gulay sa sarong, sa huli ay tumapagat ito na parang ahas at tumutukang parang ibon. At ang puso ay nagpapagya ng mga pangkarayang bagay. Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Ganun lang ang ginagawa sa salitain at hindi ako nasaktan. Kailan nagkakas ito? Yung naramdaman, kailan gigising ako? Paglasing ka na, kalungin ka man, sabihin mo, nasaktan. Pinakbasan mo, kasi wala ka naman pinagtagay, nagkado ka ng alkohol eh. Ano ang mangyayari? Kailan ako gigising? Aking hahanapin pa ulit. Kung addicting yan. Kaya yung mga nanginginom, pag nakakita pa lang yun ang baso ng alak eh, naglalaway na yun eh. Addicting kasi ang parang gayaan. At pagka gano'n na ang estado mo na ang alak ay namamayani na yung epekto niya sa katawan mo, nakulihan pa sa tulong ka, sisirain niya ng baga, sisirain niya ng patay, sisirain niya ng imbis magbuhay ka ng 50, siguro hanggang 40 ka na, patay ka na. Pagka talagang addicted ka na dyan sa alak. Eh, alam mo, yung alak eh, lagi kanyang aanyayahan eh. Aanyayahan ka niya. Pamira yung alak. Dalawa lang ang bagay na nakakasira sa hari. Alak at babae. Ayon sa Biblia, sa isang talata ng Kawikaan 31:1. Ang mga salita ng Haring Lemuel, ang sanggunian na itinulong sa kanya ng kanyang ina. Ano anak ko? At ano? O anak ng aking bahay bata? At ano o anak ng aking mga panata? Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae o ang iyong mga lakad sa lumilipol ng mga hari.
Hindi sa mga hari o limunet. Hindi sa mga hari hindi sa mga pangalanan na magsabi sa alak ang mahapang na alak. Si Haring Limuel, sinabihan ng nanay niya, huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga lumilipol sa mga hari. Isa sa mga panlipol ni Satanas sa hari, alak at sa kababae. Kaya kapatid, no, kahit sa anong paraan suriin, nakakaramdam ka kamo ng ginhawa, okay yun. Pero yun pansamantala. Pero pagkatapos na halimbawa ng mahabang inom na, yung naginhawa ka masakit naman ang ulo mo dahil may hangover ka eh. Sabi nga doon sa 23 ng Kawikaan, ulitin mo sa 23:31, Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang sa sabi. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang hulupong. sa huli, pagkatapos ng inuman, ay naku, masakit ang ulo. Kumakagat parang ulo. At hindi lamang yung sakit ng ulo, kundi yung mata mo, yung atay mo, yung bato, masisira yan dahil sa ulo. Kung naniniwala ka sa Diyos, sa Kanyang salita, huwag tumigil ng alak. Alam mo kapatid ang nagagawa niya ngayon. Yan ang pukul. Yan ang dahilan ng mahigit 500,000 taong namatay noong 2013 dahil doon sa tinatawag na mga road accidents na gawa ng alak. Walang mabuting buhay ang patapang na alak. Basahin sa tingin ko. Deaths caused by alcohol 2013, 554,467. Deaths caused by alcohol in the world sources and methods. Mahigit na kalahating milyong tao namatay noong 2013 dahil sa alak. Mga banggaan sa highway, kahit na nga ikaw ay mahusay magmaneho pag ang makakasalubong mo lasing, aba, iiwas ka na aanuhin ka pa. Kaya, kapatid, ikinalulungkot ko. Yung alak, hindi aprobado ng Diyos ang paggamit niya. Dalawa ang alak sa Biblia. Alak na hindi nakalalasing, yung bagong gawa, parang yung, di ba, yung katas mo sa tuba, pagkaunang araw, ikalawang araw pala, matamis yun, hindi naman yung nakakalasing. May mga serbesa kasi, 4% lang, yung hindi nakakalasing yun, basta huwag ka lang iinom ng marami. Pero, masasabi ko sa iyo, yung alak, pagka nandun na 14 na, 17, 20% na, ano na yan, demonyo na nasa loob ng bote. Kasi, yung espiritu niyan talagang pampa-aksidente, pampabasag ulo, pampalakas ng loob, pampaalis ng iyan. Mga tao na sa paglalagyan. Kasi kahit senador ka pa, kahit presidente ka pa, paglasing ka na, ay nakakuha. Ano kapatid ang dapat mong gawin mula ngayon? Kung naniniwala ka sa Diyos, sa Kanyang salita, huwag ka nang tumigil na. Kasi ako ganun nang itigil ko pala, isang pagkakataon lang sabi ko sa Diyos, hindi na po ako iinom. Hindi na ako minom. Isang pagkakataon lang, nang itigil ko ang sigarilyo, tinawag ko yung aking nakaitin na sipo. Yung gold-plated yung sipo, napakamahal nun. Mahigit na 2,000.
Tinapon ko doon sa Quezon Bridge dahil naintindihan ko kung sa mapa ko yung pagliligarilyo. Napakaraming perwisyo sa katawan, ayaw ng Diyos yun. Sabi ko sa Diyos, di na po ako magsisigarilyo. Wala nun, hanggang ngayon di na. Huwag kang pagkatukso. Ang sinabi ko, ayaw ka, pilitin ka, suntukin ka pa, huwag ka nang uulit. Yun ang dapat mong gawin. Kasi kung di mo gagawin ganon, tatawagin ka uli ng tatawagin ng demonyo para isang bangkadahan kayong lasenggo. Eh kahit pag-usapan nyo pa ang Diyos, puro naman kayo lasenggo, imbis matuwa ang Diyos, nagagalit sa inyo.